Kaugnay sa mga usapin sa imported na bigas at iba pang issue sa sektor ng agrikultura, makakapanayam natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga, Susan. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Apo, Asek, una po, gaano po kalaki yung posibilidad na matuloy yung rekomendasyon na temporary import ban sa bigas at pagtataas po ng taripa? Susan, kagaya ng nilabas ng Presidential Communication Office, it's now an urgent matter at kasama ito sa pag-uusapan doon sa biyahe ng ating Pangulo sa India kasama ang ating Secretary. So, ano talaga to? Immediately na pag-uusapan kasi nga importante na magkaroon agad ng action sa punto na ito. Ako sakali po ba, Asek, dadaan ba ito sa mga pagdinig o oras na aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ipatutupad na agad ito? Kung titingnan natin, Susan, yung Republic Act 12078 na nag-further amend doon sa Agricultural Tarification Act at saka doon sa Rice Tarification Law, isa sa mga kapangyarihan ng ating Pangulo na kapag mayroong excessive supply ng imported or locally produced rice, pwedeng i-suspend or i-prohibit ng ating Pangulo for a limited time period ang importasyon ng bigas. Paano ito makakatulong sa mga magsasaka natin, yung temporary import ban at pagtataas ng taripa sa imported na bigas? Lalo na ngayon talagang dumadaing na yung mga magsasaka natin, Asek. So kasi in a coming days, mag-start na yung harvest mid-August, magtipik yan September, October. Harvest natin itong main cropping season natin, itong wet season. So timing yan na kapag nagkaroon ng temporary ban sa panahon ng harvest ng ating mga magsasaka, makakatulong ito doon sa lalo pang pagbaba ng presyo, yung tinatawag natin na farm gate price ng palay, at makakatulong din na mas lalaki yung kita ng ating mga magsasaka kung wala ka kompetensya na imported rice. Apo, hindi naman kaya ito magresulta sa pagmahal sa presyo ng ating lokal na bigas, Asek? Ano naman ito? Temporary naman, hindi naman ipaban ng pangmatagalan during the harvest season yung pagban. At saka ngayon, napakarami ng inventaryo ng bigas ng ating bansa, maraming pumasok at malaki rin. Kagaya ng report ng Philippine Statistics Authority, yung unang bahagi ng taon, na first semester, ay nagkaroon tayo ng record harvest ng palay na 9.08 million metric tons. Opo. Asek, ngayon po yung daing ho ng mga magsasaka natin, 5 hanggang 7 na piso na lang daw ang kada kilo ng kanilang selling price ng palay. Magkakaroon kaya ng epekto dyan yung mungkahi at magkano po kung sakasakali ang pwedeng itaas sa presyo ng palay? Hindi namin masabi yung eksaktong pagtaas ng palay, but definitely pag magkakaroon ng temporary stoppage sa pagpasok ng imported na bigas sa panahon ng anihan, lalo na kung mga mid-August hanggang peak niyan, September, October, talaga magkakaroon ng epekto ng pagtaas ng farm gate price sa ating mga magsasaka. Ayun, para makabawi-bawi naman yung mga magsasaka natin. Anyway, maraming salamat po, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Siya po ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Maganda umaga po sa inyo. Maraming salamat din, Susan. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.